Guard, ilabas ang babaeng yan. Hindi ko kilala ang taga-bukid na yan na nagpapanggap na asawa ko. Siya ang dating katulong na tinanggal ko dahil sa pagnanakaw. Ang boses ni Darius Montenegro ay parang matalim na kumpas na nagpatahimik sa buong ballroom ng Marangyang Hotel sa Makati. Ang mga hiyawan ng tawanan at kalansing ng mga basong kristal ay biglang napalitan ng nakakangilong katahimikan. Lahat ng mata, mga matang puno ng panghuhusga suot, ang mga mamahaling alahas at designer suit ay nakatuon ngayon kay Marites. Nakatayo si Marites sa gitna ng silid suot ang isang bestidang kulay asul na itinahi niya mismo gabi-gabi sa loob ng isang buwan. Ang tila nito ay mura lang binili sa Divisoria pero bawat tahi ay puno ng pag-asa. Hawak niya ang isang maliit na kahon, isang lumang relo na pagmamay-ari ng kanyang pumanaw na ama na balak niyang iregalo kay Darius para sa kanilang ika-12 anibersaryo ng kasal. Pero ngayon, ang kamay niyang sanay sa karayom at sinulid ay nanginginig sa harap ng lalaking ipinaglaban niya sa lahat. Darius, anong sinasabi mo? Pabulong na tanong ni Marites. Halos hindi lumalabas ang boses sa kanyang lalamunan. Ani, bersaryo natin na yon. Ako ang asawa mo, ang nanay ni Anika. Bakit mo ako tinatawag na katulong? Humakbang pasulong si Darius, hindi para aluin siya, kundi para protektahan ang magandang babaeng nasa tabi niya, si Bianca Sarmiento. Si Bianca na balot ng sutla at nagminingning na mga diamante ay tumingin kay Marites na tila nakakita ng isang dumi sa kanyang sapatos. I'm sorry, is this woman bothering you, Hon Marting? Tanong ni Bianca na sadyang idiniin ang tawag na Hon. Don't worry, Bianca. Masyado lang talagang matapang ang mga taga-Tondo ngayon. Malamig na sagot ni Darius. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marites. Ang mga matang dati ay puno ng pangako, pero ngayon ay tila gawa na sa yelo. Look at yourself, Marites. Tingnan mo ang suot mo. Tingnan mo ang balat mong amoy lansa ng isda at pawis. Sa tingin mo ba ang isang CEO ng Montenegro Pacific ay papatol sa isang katulad mo utusan? Kalang sa bahay ko na nagnasa sa posisyon ng asawa ko. At ngayon, nag-iimbento ka pa ng kwento sa harap ng media. Isang malakas na bulong-bulungan ang bumalot sa silid. Ang mga kamera ng mga reporter ay nagsimulang mag-flash, bawat pagkislap ay parang sampal sa mukha ni Marites. Maririnig ang mga boses ng mga socialite sa gilid. Grabe naman ang kapal ng mukha ng babaeng yan. How desperate can she be? Kaya pala amoy palengke rito bigla. Security, bakit hinayaang makapasok ang squatter na yan? Naramdaman ni Marites ang init ng luha sa kanyang mga mata. Pero pilit niya itong pinigilan. Naalala niya ang 10 taon na nakalipas. Naalala niya noong ibinenta niya ang tanging pamana ng kanyang ina, isang gintong singsing para lang may pang down payment si Darius sa unang maliit na delivery truck ng kanilang negosyo. Naalala niya ang mga gabing hindi siya natutulog para alagaan ng tatay ni Darius na na-stroke habang si Darius ay abala sa pagbuo ng kanyang imperyo. Lahat ng sakripisyo niya, lahat ng pagod ay tinapon lang sa isang iglap para sa puhunan ng tatay ni Bianca. Darius, binigay ko sa iyo ang lahat, sabi ni Marites. Ang boses niya ay nagsisimula ng mabali. Ang danggal ko, ang kabataan ko, ang bawat sentimong kinita ko sa pananahi para lang maging CEO ka. At ngayon itatatuwa mo ako sa harap ng lahat. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Darius. Kinuha niya ang isang makapal na envelope mula sa kanyang bulsa at isinampal ito sa dibdib ni Marites. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, mga dokumento ng annulment at isang tsekeng may malaking halaga. Yan ang bayad sa panunilbihan mo sa bahay ko sa loob ng 12 taon, sigaw ni Darius. Isama mo na ang tatay ko at ang anak mo. Umalis kayo sa pamamahay ko bago mag-umaga. Get her out of here, she's trespassing! Habang hinahawakan siya ng 2 malalaking lalaki sa braso, para kaladkarin palabas nakita ni Marites ang tagumpay sa mga mata ni Bianca. Ang huling nakita niya bago sumara ang malalaking pinto ng ballroom ay si Darius na nakanghiting itinaas ang kanyang baso para sa isang toast
habang ang relo ng ama ni Marites ay naiwan sa sahig na yurakan ng mga sapatos ng mga bisita. Paglabas ng hotel, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang Makati na dati ay simbolo ng kanyang pangarap na yon ay parang isang madilim na kulungan. Basang-basa si Marites nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa galit at sakit na hindi maipaliwanag. Bawat patak ng ulan ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat kasinungalingan ni Darius. Naglakad siya ng walang patutunguhan hanggang sa marating niya ang isang waiting shed. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bag. May 10 missed calls mula kay Anika. May isang voice message. "Nay, nasaan ka na po? Sabi ni Papa, may party kayo. Kanina pa po umiiyak si Lolo, hinahanap ka. Nay, natatakot po ako. May mga lalaking dumating dito sa bahay. Inilalabas nila ang mga gamit natin. Sabi nila hindi na daw natin ito bahay. Nay, umuwi ka na po." Ang boses ng kanyang 10 taong gulang na anak ay puno ng takot. Ito ang nakasakit sa lahat. Pwede siyang saktan ni Darius, pwede siyang itatwa, pero ang idamay ang isang batang walang kinalaman at ang sarili nitong ama na may sakit, hindi ito mapapatawad ni Marites. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nang sagutin niya ito, ang boses ni Darius ang bumulaga sa kanya, pero wala na ang pagiging maginoo nito. Puno ito ng banta. "Makinig kang mabuti, Marites," wika ni Darius sa kabilang linya. "Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena. Pirmahan mo ang mga papel na iniwan ko. Kung susubukan mong lumapit sa media o magdemanda, titiyakin ko na hindi mo na makikita si Anika. Gagamitin ko ang lahat ng pera at koneksyon ko para patunayan na ikaw ay isang irresponsableng ina at may sakit sa isip. Subukan mo ako, Marites, at mawawala sa iyo ang huling bagay na natitira sa buhay mo." Naputol ang linya. Nanatiling nakadikit ang cellphone sa tainga ni Marites habang humahagulgol siya sa gitna ng ingay ng ulan at busina ng mga sasakyan. Ang babaeng pumasok sa hotel kanina ay isang mapagmahal na asawa. Pero ang babaeng nakatayo ngayon sa ulan ay isang ina na wala ng takot mawalan. Tumingin siya sa kanyang mga palad na puno ng kalyo mula sa pananahi. Ang mga kamay na ito ang bumuo sa Montenegro Pacific at ang mga kamay rin na ito ang gigiba sa kaharian ng lalaking nagtaksel sa kanya. "Hindi mo pa ako kilala, Darius," bulong ni Marites sa dilim habang ang kanyang mga mata ay naglalayab sa gitna ng mga luha. "Akala mo ba ay katulong lang ako, pwes sisiguraduhin kong luluhod ka sa harap ng katulong na ito para lang humingi ng tawad?" Dahan-dahang tumayo si Marites. Pinunasan niya ang kanyang muka at nagsimulang maglakad patungo sa sakayan ng bus. Hindi siya uwi para sumuko. Uuwi siya para kunin ang kanyang anak, ang kanyang biyen, at ang mga lihim na 12 taong itinago ni Darius sa ilalim ng kanilang kama. Ang laban ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang ito. Bawat hakbang ni Marites pauwi sa kanilang bahay sa isang eksklusibong subdivision sa Quezon City ay parang paglakad sa mga pira-pirmasong bubog. Basang-basa pa rin siya ng ulan, nanginginig ang buong katawan at ang tanging nagpapanatili sa kanya sa wisyo ay ang boses ni Anika sa kanyang isipan. Nang makarating siya sa tapat ng malaking gate na kulay itim, laking gulat niya nang makitang nakatambak sa labas ng kalsada ang ilang mga itim na trash bag. Sa gitna ng dilim at ulan, may isang maliit na figura na nakaupo sa ibabaw ng isang lumang maleta. Yakap-yakap ang kanyang sariling mga tuhod. "Anika!" sigaw ni Marites. Tumakbo ang bata patungo sa kanya. "Nay, salamat at nandito ka na. Ayaw nila kaming papasukin sa loob." Niyakap ng mahigpit ni Marites ang anak. Ramdam niya ang panginginig ni Anika. Tumingin si Marites sa gate at nakita ang security guard na madalas niyang binibigyan ng merienda noon. Pero ngayon umiiwas ito ng tingin. "Mang Pedring, buksan mo ang gate. Anong ibig sabihin nito? Bakit nasa labas ang mga gamit namin?" "Pasensya na po, Ma'am Marites," bulong ng guard. "May utos po si Sir Darius.
Pinago na po ang code ng gate at ang kandado ng pinto. Sabi po niya wala na raw po kayong karapatang tumira rito dahil ang bahay na ito ay nakapangalan na sa Montenegro Pacific at hindi na sa inyong dalawa. Nanigas si Marites. Montenegro Pacific pero ako ang nagbayad ng amortization nito noong nagsisimula pa lang ang surong Donghop. Ibinenta ko ang lahat para hindi kami mahatak ng bangko. Wala po akong alam doon, ma'am. Ang sabi lang po magnanakaw daw po kayo at nagpanggap na asawa niya. Ma'am, parang awa niyo na umalis na kayo bago pa tumawag ng pulis ang admin. Binitawan ni Marites ang gate. Ang bahay na binuo niya ng pagmamahal ang bawat kurtin, nang itinahi niya ang bawat halamang, itinanim niya, lahat ay kinuha na ng lalaking minahal niya. Pero bigla siyang natigilan nang mapansing 3 lang ang trash bag sa labas. Anika, nasaan ang lolo mo? Nasaan ang wheelchair niya? Napahagulgol si Anika. Nay, kinuha po si lolo ng mga lalaking nakaputi kanina. Sabi nila dadalhin daw po sa ospital. Pero narinig ko po si Papa sa phone. Sabi niya itapon na lang daw si lolo sa pinakamurang nursing home sa labas ng Maynila para hindi na daw siya makapagsalita. Parang gumuho ang langit kay Marites. Si Lolo ang ama ni Darius na itinuring niyang sariling tatay ang tanging saksi sa lahat ng hirap nila itinapon ni Darius na parang isang basurang nakakasagabal sa bago nitong buhay. Walang hiya ka, Darius, bulong ni Marites sa gitna ng pagnangalit ng kanyang mga ngipin. Sarili mong ama na gawa mong itapon? Pilit na binuhat ni Marites ang mga basang trash bag at ang maleta ni Anika. Naglakad sila patungo sa isang maliit na karinder yang malapit sa subdivision para sumilong. Dun sa ilalim ng malamlam na ilaw, kinuha ni Anika ang kanyang cellphone at ipinakita kay Marites ang isang video. Naitigdan mo po? Pinagtatawanan kanila sa school group chat namin. Sa screen nakita ni Marites ang video niya sa hotel kanina. Ang caption ay nakasulat sa malalaking letra, squatter na katong nagpanggap na asawa ng CEO. Ang mga comment ay puno ng pangungutya. May mga nagsasabing gold digger, baliw at manggaganso. Nay, totoo ba? Tanong ni Anika, ang mga mata ay puno ng pagkalito. Hindi ka ba talaga asawa ni Papa? Katulong ka lang ba talaga? Hinawakan ni Marites ang mukha ng anak. Anika, tignan mo ako. Ako ang asawa ni Darius. Ikinasal kami sa simbahan ng Tondo noong wala pa siyang kahit isang sentimo. Huwag kang maniniwala sa kanila. Ang papa mo ang nawala sa wisyo, hindi ang nanay. Binuksan ni Marites ang envelope na isinampal sa kanya ni Darius kanina. Sa loob nito, hindi lang check ang nandoon. May mga kopya ng dokumento. Nang basahin niya ito, parang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Isang petition for annulment of marriage na may petsang 2 taon na ang nakakalipas. At ang nakalagay na dahilan, psychological incapacity sa panig ni Marites. Ang mas masakit, may pirma niya sa ibaba ng dokumento. Naalala bigla ni Marites 2 taon na ang nakakalipas. Binigyan siya ni Darius ng mga papel na sabi ay para sa educational insurance ni Anika. Pinapirma siya nito habang abala siya sa pagluluto. At dahil tiwala siya sa asawa, hindi na niya binasa ang maliliit na letra. Hayop ka, Darius. 2 taon mo na itong pinaplano. Bulong ni Marites. Ang kasal nila ay matagal nang napawalang bisa nang hindi niya nalalaman. Sa mata ng batas siya ay isang stranger na lang sa sarili niyang pamilya. Hindi lang yon. May isa pang papel sa ilalim. Isang deed of assignment kung saan inililipat ang lahat ng karapatan sa kanilang lumang bahay at ang 49% ng share sa Montenegro Pacific na dapat ay sa kanya patungo sa isang subsidiary company na kontrolado ni Darius. Ang pirma niya roon ay halatang peke isang magaspang na panggagaya sa kanyang sulat kamay. Naintindihan na ni Marites ang lahat. Hindi lang siya ipinagpalit ni Darius kay Bianca Sarmiento. Ginamit siya ni Darius ni nakawan ng pagkakakilanlan at nayon ay tuluyan ng binura sa kasaysayan ng kumpanyang siya ang nagpatayo. Nay, saan tayo pupunta? Tanong ni Anika habang kumakalam ang sikmura.
Tumingin si Marites sa dilim ng gabi. Wala silang pera, wala silang matuluyan at ang buong mundo ay naniniwala sa kasinungalingan ni Darius. Pero sa loob ng kanyang dibdib, may isang apoy na nagsimulang mag-alab. Isang apoy na mas mainit pa sa galit. Pupuntahan natin ang lolo mo, Anika. Kukunin natin siya at pagkatapos, uwi tayo sa Batangas. Doon sa lugar kung saan walang nakakakilala sa Montenegro Pacific. Doon sa lugar kung saan ang mga kamay na ito ay muling hahawak ng karayom. Tumayo si Marites, bit-bit ang lahat ng natitira sa kanilang buhay. Ang kanyang danggal ay ninakaw, ang kanyang puso ay dinurog, pero ang kanyang pagiging ina ay hinding-hindi matatalo. Darius, sabi niya sa kanyang isipan habang nakatingin sa malayo. Akala mo ba ay natapos mo na ako? Hindi mo alam. Sa pagtapon mo sa amin sa lansangan, ibinigay mo sa akin ang tanging bagay na wala ka ang katotohanan, at ang katotohanan yan ang lulunod sa iyo balang araw. Sumakay sila sa isang jeep patungo sa hindi tiyak na bukas habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila hinuhugasan ang huling bahid ng pagmamahal ni Marites para sa lalaking pumatay sa kanyang kaligayahan. Ang bus na patungong Batangas ay puno ng mga taong may kani-kanyang pangarap na bitbit, pero si Marites tanging sugat at pait lang ang dala. Sa bawat pagyanig ng sasakyan, tila dinudurog din ang kanyang puso. Sa tabi niya mahimbing na natutulog si Anika, habang si Lolo naman ay nakasandalang ulo sa binta, awalang malay sa lupit ng mundong ginagalawan nila. Matapos ang mahabang biyahe, nakarating sila sa isang maliit na baryo sa Batangas, ang lugar kung saan lumaki si Marites. Ang amoy ng dagat at ang sariwang hangin ay hindi sapat para pawiin ang bigat sa kanyang dibdib. Sa dulo ng isang bako-bakong daan, nakatayo ang isang maliit na bahay na gawa sa lumang kahoy at yari sa nipa ang bahay ng kanyang yumaong ina, si Aling Luz Viminda. Maalikabok, madilim at pulo ng sapot ng gagamba. Yon ang bumungad sa kanila. Nay, dito na po ba tayo titira? Mahinang tanong ni Anika habang tinitingnan ang sirang bubong. Oo anak, dito muna tayo. Ligtas tayo rito. Sagot ni Marites. Kahit sa loob niya ay hindi siya sigurado kung paano sila mabubuhay sa susunod na araw. Ang unang gabi nila ay puno ng pagsubok. Walang kuryente at ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na gasera. Habang pinupunasan ni Marites ang katawan ni Lolo, napansin niyang ang huling sachet ng gatas ni Anika ay paubos na. Ang kanyang pitaka May natitira na lamang na 300 piso. Kinabukasan maagang gumising si Marites. Ang kanyang mga mata ay puyat pero ang kanyang isipan ay kailangang maging matalas. Kinuha niya ang isang maliit na supot mula sa kanyang bag. Sa loob nito ay ang huling pares ng gintong hikaw na natitira sa kanya, ang unang bagay na binili niya para sa sarili niya mula sa kanyang kinita sa pananahi bago pa man yumaman si Darius. Naglakad siya patungo sa kabayanan sa isang maliit na sanglaan na tinatawag na Ahencia de Batangas. Magkano po ang maibibigay niyo rito? Tanong ni Marites sa babaeng nasa loob ng salamin. Sinuri ng babae ang hikaw. Maliit lang ito, ma'am, dahil sa timbang maibibigay ko lang ay 3,000 piso. 3,000? Sa Makati, ang halagang yon ay pambayad lang sa isang order ng steak ni Darius at Bianca. Pero rito yon ang magpapakain sa kanila sa loob ng 2 linggo. Sige po, kukunin ko na, sabi ni Marites, lunok-laway na tinanggap ang pera. Ibinili niya ito ng bigas gamot para kay Lolo at ilang lata ng sardinas at tuyo. Pag-uwi niya, nakita niyang sinusubukan ni Anika na linisin ang sahig gamit ang isang lumang walis tingting. Ang bata na dati ay may yaya at nakatira sa air-conditioned na kwarto, mayon ay pawis na pawis at puno ng dumi ang damit. Anika, tama na yan. Halika, kakain na tayo, tawag ni Marites. Inihanda ni Marites ang kanilang tanghalian kanin at 2 pirasong tuyo na hinati-hati para sa kanilang 3. Nahihiya si Marites sa kanyang anak. Pakiramdam niya ay nabigo siya bilang ina dahil hindi niya naibigay ang marangyang buhay na nakasanayan nito. Anak,
Pasensya ka na? Pabulong na sabi ni Marites habang nilalagyan ng kaninang plato ni Anika. Ito lang ang nakayanan ni nanay ngayon. Darating ang araw, makakakain din tayo ng masarap. Tumigil sa pagkain si Anika. Tumingin siya sa kanyang nanay at sa kabila ng dumi sa kanyang muka. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang kamay ni Marites. Ang kamay na magaspang at puno ng sugat mula sa trabaho. Nay, okay lang po, sabi ni Anika sa malambing na boses. Kahit tuyo lang ang ulam, basta magkasama tayo, masarap pa rin po. At least dito, hindi ka na umiiyak gabi-gabi dahil kay Papa. Dito tayo lang ang pamilya. Parang may humigpit sa lalamunan ni Marites. Ang simpleng salita ng kanyang anak ay mas masakit pa sa anumang sampal ni Darius, pero ito rin ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing mayroon siya. Pinunasan ni Marites ang kanyang luha at hinalikan ang no ng anak. Salamat, Anika. Pangako hindi tayo habang buhay na ganito. Matapos kumain pumasok, si Marites sa isang maliit na imbakan sa likod ng bahay. Doon sa ilalim ng mga lumang kumot, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang lumang Singer sewing machine ng kanyang ina. Maalikabok ito at may kaunting kalawang, pero nang paikutin niya ang gulong nito, gumagana pa rin. Sa tanang makina, may isang lumang baul. Nang buksan niya ito, hindi tela ang nakita niya, kundi mga lumang notebook at mga bote ng patis na may mga label na kupas na. Biglang gumalaw si Lolo mula sa kanyang higaan sa kabilang kwarto. Ang sos ni Luz Viminda, huwag mong hayaang makuha niya, lalam na bulong ng matanda. Napatitig si Marites sa mga notebook. Naalala niya ang sinabi ni Darius noong gabi ng party na siya ay isang katulong lang na walang alam. Pero ang katotohanang unti-unting lumilitaw sa harap niya ay nagsasabing ang Imperyong Montenegro Pacific ay hindi itinatag sa galing ni Darius, kundi sa mga pahinang ito na ngayon ay nasa kanyang mga kamay. Ang valley ng kanilang buhay ay nagsisimula ng magkaroon ng liwanag. Hindi man sila marangya ang Batangas, ay naging silungan ng katotohanang matagal ng ibinaon ni Darius sa limot. Ang bawat tiktak ng lumang makina ni Aling Luz Viminda ay parang pintig ng pusong muling nabubuhay sa loob ng maliit na kubo sa Batangas. Maagang gumising si Marites para linisin ang makina. Binuhusan niya ito ng langis, pinunasan ng bawat bahagi hanggang sa muling kuminang ang itim nitong katawan. Upang magkapera, tinanggap niya ang paggawa ng mga sira-sirang damit ng kanyang mga kapitbahay, mga butas na bulsa, mga tastas na laylayan, at mga unipormeng kailangang paluwagan. Habang nagtatahi ang isipan ni Marites ay pabalik-balik sa mga salita ni Lolo. Ang sos ni Luz Viminda. Bakit binabanggit ng kanyang biyenan ang pangalan ng kanyang inaang? Alam ni Marites ang Montenegro Pacific ay lumago dahil sa special formula na imbento ni Darius. Yon ang laging sinasabi ni Darius sa mga interview na siya ang henyo sa likod ng sikat na Montenegro sardines at sauces. Isang hapon habang nilalaban ni Marites ang mga lumang damit ni Lolo, napansin niyang may kung anong matigas sa loob ng punda ng unan na dala ng matanda mula sa Maynila. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob nakatago ang isang maliit na notebook na may takip na balat, luma na at halos mabura na ang mga sulat sa labas. Nang buksan niya ito, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Marites. Hindi ito basta notebook. Ito ay isang detalyadong talaan ng mga sangkap. Nakasulat sa unang pahina, "Para sa aking apo, Anika." Ang tunay na pamana ni Luz Viminda. Nanginginig ang mga kamay ni Marites habang binabasa ang mga petsa. 12 taon na ang nakakalipas noong panahong naghihikahos pa sila sa Tondo. Nakasulat doon ang bawat sentimong kinita ni Marites sa pananahi na kinuha ni Darius para pambili ng mga sangkap. Pero ang mas nakakagulantang ay ang mga reseta. Ang sikat na
Montenegro signature sauce ay eksaktong kopya ng recipe ng patis at sarsa na ginagawa noon ng ina ni Marites sa Batangas. Hindi imbento ni Darius ang kumpanya. Ninakaw niya ang lasa ng Batangas, ang pawis ni Marites at ang talino ng biyenan niyang si Luz Viminda. Nanay, bakit ka umiiyak? Napatingin si Marites kay Anika na nakatayo sa may pinto, may dalang baso ng tubig para kay Lolo. Pinunasan ni Marites ang kanyang mga mata at pilit nang umiti. Wala anak, may napasok lang na dumi sa mata ni nanay. Sige na, ibigay mo na yan kay Lolo. Lumapit si Anika sa higaan ni Lolo. Ang matanda ay tila mahimbing na natutulog, pero ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumagalaw, parang may hinahanap. Habang pinapainom ni Anika ang matanda, biglang dumilat ang mga mata ni Lolo. Hindi ito ang malabong tingin ng isang taong may demensya. Ito ay ang talim ng isang taong nagising mula sa isang mahabang bangungot. Hinawakan ni Lolo ang braso ni Marites ng mahigpit. Ang kanyang boses na dati ay pabulong lang at hindi maintindihan ay biglang naging malinaw at buo. Marites, makinig ka? Paos na sabi ni Lolo. Hindi sa kanya ang lahat. Ninakaw niya. Ang kumpanya ang pangalan pati ang dangal mo. May dokumento sa ilalim ng sahig ng lumang bodega. Ang kontrata. 49% ay sayo. Laging sayo. Lolo, anong sinasabi niyo? Gulat na tanong ni Marites. Niloko niya tayo. Pinapirma niya ako sa mga papel noong ulyanin na ako. Pero itinago ko ang orihinal. Huwag mong hahayaang makuha niya ang huling bote. Ang huling sikreto. Biglang natigilan ang matanda. Ang kanyang mga mata ay muling lumabo at ang kanyang hawak sa braso ni Marites ay lumuwag. Bumalik siya sa kanyang pagiging ulyanin tila isang kandilang panandaliang nag-alab bago muling humina. Naiwang tulala si Marites. Ang notebook sa kanyang kandungan ay naging mabigat tila, bahawak niya ang isang bomba na handang sumabog. Ang Montenegro Pacific ay itinatag sa isang malaking kasinungalingan. At ang lalaking itinuring niyang mundo ay isang magnanakaw na hindi lang puso niya ang kinuha, kundi ang buong kinabukasan ng kanyang pamilya. Tumayo si Marites at tumingin sa labas ng bintana kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat ng Batangas. Ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Darius, bulong niya sa hangin. Akala mo ba ay nabaon mo na ang katotohanan kasama ng pagtapon mo sa amin? Nagkakamali ka. Nayong alam ko na ang tunay mong mukha sisiguraduhin kong bawat sentimong ninakaw mo ibabalik mo. Kasama ang interes ng bawat luhang pumatak sa mga mata ko. Kinuha ni Marites ang isang flashlight at lumabas patungo sa lumang bodega sa likod ng bahay. Ang bodega na dati ay iniilagan niya dahil sa dilim, na yon ay naging kuta ng kanyang pag-asa. Kailangan niyang mahanap ang dokumentong sinasabi ni Lolo. Dahil kung totoo ang sinasabi ng matanda si Marites ay hindi lang isang hamak na mananahis siya, ang tunay na reyna ng kumpanyang itinayo sa kanyang sariling dugo at pawis. Pero sa gitna ng kanyang paghahanap, isang anino ang gumalaw sa labas ng bakod. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang kubo. Isang lalaking nakasuit ang bumaba, may hawak na folder at nakatingin ng masama sa kanilang tahanan. Hindi pa natatapos ang gabi, pero ang panganib ay muling kumatok sa pintuan ni Marites. Ang katahimikan ng gabi sa Batangas ay madaling nabasag. Naramdaman ni Marites ang panganib bago pa man niya marinig ang mga yabag ng sapatos papunta sa kanilang pinto. Mula sa siwang ng lumang bodega, pinagmasdan niya ang lalaking nakasuit na bumaba mula sa itim na SUV. Kilala niya ang bultong yon, si Attorney Valderrama ang kanang kamay at fix-it man ni Darius Montenegro. Dali-daling inago ni Marites ang notebook sa ilalim ng mga lumang tela bago siya tahimik na bumalik sa loob ng bahay. Nilok niya ang pinto at nag-abang sa dilim. Marites? Boses yon ni Ate Valderrama. Kumatok ito ng malakas, tila walang pakialam kung may magising na kapitbahay. Alam naming nandyan ka.
Pinabibigay ni Sir Darius. Nakita ni Marites mula sa bintana na nag-iwan ang abogado ng isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng kanilang sirang mesa sa labas at agad ding umalis. Nang mawala ang tunog ng sasakyan, lumabas si Marites at kinuha ang envelope. Nang buksan niya ito sa ilalim ng gasera, tumambad sa kanya ang isang notice of eviction at isang babala mula sa DSWD, Department of Social Welfare and Development, na nagsasabing idinedemanda siya ni Darius ng child neglect at kidnapping kay Lolo. Nakalagay sa papel na kapag hindi niya ibinalik si Lolo at Anika sa Maynila sa loob ng 48 oras, ipapaaresto siya. Hayop ka talaga, Darius. Gagamitin mo pa ang batas para takutin ako, nang gigigil na bulong ni Marites. Ang kaba na dati ay nagpapahina sa kanya na yun ay naging gatong sa kanyang apoy. Kinabukasan, mas maaga siyang bumangon kaysa sa araw. Iniwan niya si Anika sa pangangalaga ng isang mapagkakatiwalaang kapitbahay at nagtungo sa lumang palengke para bumili ng mga sangkap na nakalista sa notebook. Bumalik siya sa kubo at sinimulan ang proseso. Hiniwa niya ang mga isda, pinaghalo ang mga pampalasa, at pinakuluan ito gamit ang kahoy na panggatong. Pagkalipas ng ilang oras, ang amoy na kumalat sa maliit nilang kusina ay naging pamilyar, napaka-pamilyar. Kumuha siya ng isang kutsara at tinikman ito. Eksakto, walang labis, walang kulang. Ito ang lasa ng Montenegro signature sauce na ibinibenta sa daan-daang supermarket sa buong Pilipinas. Ang patunay na si Darius ay isang malaking peke, pero ang recipe ay hindi sapat para manalo sa korte. Kailangan niya ng ebidensya ng pagmamay-ari. Naalala niya ang sinabi ni Lolo. May dokumento sa ilalim ng sahig ng lumang bodega. Agad siyang pumunta sa bodega, kumuha siya ng martilyo at crowbar, at sinimulang sirain ang mga nabulok na tabla ng sahig. Pawis na pawis siya bawat paghampas ay may kasamang panalangin. Hanggang sa marinig niya ang isang kakaibang tunog, hindi kahoy kundi tila lata. Doon sa ilalim ng ikatlong tabla mula sa halegi, may isang lumang lata ng biskwit. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang isang plastic envelope na naglalaman ng mga dokumentong naninilaw na. Pinaikot ni Marites ang mga pahina. Ito ang orihinal na Articles of Incorporation ng kumpanya nang magsimula ito noong 2012. Nakalagay ang pangalan niya, Marites A. Montenegro, 49% shares. At ang pinakamahalaga, isang annex footlook na pinirmahan ni Darius mismo. Nakasulat dun, in the event of separation, annulment, or any act of betrayal committed by Darius Montenegro, the total intellectual property and controlling rights of the Luzviminda formula will automatically revert to Marites A. Montenegro. Napahagulgol si Marites. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang kapangyarihang gibain ang imperyo ni Darius. Ito ang dahilan kung bakit ginawa ni Darius ang Pekin annulment. Ito ang dahilan kung bakit niya ipinakidnap si Lolo at pilit binubura ang alaala ni Marites sa Maynila. Takot siyang mawala ang 49% na ito na siyang puso ng kanyang kumpanya. Habang nagpupunas ng luha si Marites, nakarinig siya ng pagtihim sa likuran. Mabuti at nahanap mo yan, Mrs. Lumingon si Marites. Nanlaki ang mga mata nang makita ang isang lalaking nakapolo shirt formal, ngunit mukhang magiliw. Wala siyang nakitang sasakyan, kaya sigurado siyang naglakad ito mula sa kanto. Sino po kayo? Tanong ni Marites, mabilis na itinago ang mga papel sa kanyang likuran. Kung ipinadala ka ni Darius, sabihin mo sa kanya hindi niyo kami makukuha ng buhay. Tinaas ng lalaki ang kanyang dalawang kamay. Relax lang po. Hindi ako tauhan ng asawa ninyo. Ako si Eduardo, isa akong abogado dito sa bayan. Nakita ko ang anak mong si Anika dun sa palengke kanina. Tinatanong kung paano sagutin ang isang sulat mula sa DSWD. Sinamahan ko siya pa uwi para malaman kung ano ang problema. Sumilip si Anika sa likuran ni Eduardo, nakangiti at ligtas. Nay, mabait po siya. Nilibre niya po ako ng puto.
Tiningnan ni Marites si Eduardo mula ulo hanggang paa. At bakit naman tutulong ang isang abogado ng walang bayad? Wala kaming pera. Ngumiti ng bahagya si Eduardo, pero ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na lungkot. Dahil nakita ko rin sa balita ang ginawa sa'yo ng asawa mo sa hotel. Ang asawa ko namatay nang hindi nakakamit ang hustis. Siya laban sa mga makapangyarihang tao. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magpapalampas ng ganitong pang-aapi. Napatingin si Marites sa mga dokumento sa kanyang kamay at saka kay Eduardo. Ang huling lalaking pinagkatiwalaan niya ay sumira sa buhay niya. Ngunit nang makita niya ang pagnanais sa mga mata ni Eduardo na tumulong ng walang inaasahang kapalit, alam niyang hindi niya kayang ipanalo ang laban na ito ng mag-isa. Kaya mo ba akong ipasok sa Board of Directors meeting ng Montenegro Pacific sa susunod na buwan, attorney? Tanong ni Marites. Ang boses ay puno ng tapang na matagal nang nawala. Tumango si Eduardo. Kung hawak mo ang mga tamang dokumento, hindi lang kita ipapasok, ipapaupo pa kita sa pwesto ng asawa mo. Ibinigay ni Marites ang lata ng biskwit kay Eduardo. Ang laban ay opisyal nang lumipat mula sa Putikan ng Batangas papunta sa tuktok ng Makati. Sa penthouse ng Montenegro Pacific, isang mamahaling bote ng champagne ang binuksan. Si Darius ay nakatayo sa harap ng malaking bintana, tinitignan ang skyline ng Maynila. Ang IPO, Initial Public Offering, ng kumpanya ay naging matagumpay dahil sa puhunan ng ama ni Bianca. Siya na ngayon ang isa sa mga pinakamakapangyarihang CEO sa bansa. Pero sa kabila ng yaman, may isang bagay na nagpapanginig sa kanyang tuhod. Ang balitang ibinigay ni Ate Valderrama hindi nakuha si Lolo. Walang pumirma sa eviction notice at nawawala ang original annex. Habang nakasimangot si Darius, pumasok si Bianca sa kwarto. Suot ang isang mamahaling silk robe. Lumapit siya at niyakap ang lalaki mula sa likuran. "Hon, what's wrong? Dapat nag-celebrate tayo. My dad just wired the final 50 million pesos to your account." Malambing na, sabi ni Bianca. Pilit nang gumiti si Darius at hinalikan ang kamay ng babae. "Wala, hon. Nag-iisip lang ako ng expansion plan para sa kumpanya. Thank you for believing in me. Bibilhin na natin bukas ang mansion sa Forbes Park na pinapangarap mo." Kumislap ang mga mata ni Bianca. "Talaga? Oh my gosh, Darius! I knew I made the right choice." Pero kinabukasan habang nasa meeting si Darius, naiwang bukas ang kanyang laptop sa kondo. Si Bianca na naghahanap ng online shopping password nila ay nagbukas ng banking tab. Inaasahan niyang makikita ang 50 million na ipinasok ng kanyang ama para sa kumpanya, pero iba ang bumungad sa kanya. Balance 2,500 million. Napakunot ang no ni Bianca. Saan napunta ang 47.5 million? Nag-click siya sa transaction history. Ang pera ay inilipat sa isang offshore account na nakapangalan hindi sa kumpanya, hindi kay Bianca, at higit sa lahat walang kinalaman sa kanilang negosyo. Ito ay isang private trust fund na nakapangalan lang kay Darius. Mas malala ng silipin ni Bianca ang mga resibo sa drawer. Nakita niya ang titulo ng mansion sa Forbes Park na ipinagmamalaki ni Darius kagabi. Ang may-ari? Darius Montenegro, single. Walang pangalan ni Bianca. Walang conjugal property. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Bianca. Unti-unti niyang napagtanto hindi lang si Marites ang ginamit at itinapon ni Darius. Ginamit din siya nito bilang bangko para iligtas ang kumpanya nito sa pagkakalubog bago ang IPO. At kapag nakuha na ni Darius ang lahat ng gusto niya, itatapon din siya nito tulad ng ginawa kay Marites. Dali-daling nagprint si Bianca ng lahat ng bank statements at itinago ito sa kanyang bag. Samantanta sa Batangas, habang pinag-aaralan ni Eduardo at Marites ang mga papel, may isang matinding problema silang nakaharap. "Marites," sabi ni Eduardo, habang nakaupo sila sa maliit na lamesa nagkakape.
Maganda ang hawak nating annex. Kapag napatunayan mong nagtaksil siya at peke ang annulment ninyo, makukuha mo pabalik ang 49%. Pero may isang butas ang batas na ginamit ni Darius. Anong butas, Eduardo? Tanong ni Marites. Ang annulment mo ay pinirmahan 2 taon na ang nakakalipas. Sa mata ng korte, hiwalay na kayo nang pumasok si Bianca. Para gumana ang annex, kailangan nating patunayan na nag-ulimbat siya sa kumpanya habang kayo pa. Nadinaya niya ang mismong pera ng kumpanya bago pa mapawalang bisa ang kasal ninyo. Kailangan natin ng financial records niya mula 3 taon na ang nakararaan. Napayuko si Marites. Paano natin makukuha yun? Wala na akong access sa opisina niya. Wala akong kilala doon, kundi ang mga guard at secretary na binayaran niya na. Biglang tumunog ang cellphone ni Marites na nakapatong sa mesa. Isang text message mula sa isang unknown number ang pumasok. Message. Meet me at the Starbucks in Tagaytay. Tomorrow, 10 a.m. I have what you need. Come alone. Sino yan? Tanong ni Eduardo, bakas ang pag-aalala. Hindi ko alam. Sagot ni Marites, ang tibok ng puso niya ay bumilis. Pero may pakiramdam akong ito ang sagot sa hinahanap natin. Kinabukasan nagsuot si Marites ng formal na damit na tinahin niya mula sa mga tira-tirang tela. Hindi siya papayag na magmukhang kaawa-awa. Sinamahan siya ni Eduardo hanggang sa labas ng coffee shop, pero mag-isang pumasok si Marites. Nang makita niya kung sino ang nakaupo sa sulok, halos tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang babaeng naka-sunglasses humihigop ng kape, habang mukhang balisa ay walang iba kundi si Bianca Sarmiento. Ang babaeng umagaw sa kanyang posisyon sa harap ng buong Makati. Nang makita ni Bianca si Marites, tinanggal nito ang kanyang sunglasses. Ang mga mata nito ay hindi na mapagmataas tulad noong sa hotel, kundi puno ng galit at takot. Have a seat, Marites, malamig na sabi ni Bianca. I think we both want the same man in jail. Binitawan ni Bianca ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Sa araw na iyon, ang dalawang babaeng pinaglaruan ng iisang lalaki ay naging isang alyansa na hindi kailanman inasahan ni Darius Montenegro. Ang salamin ng kasinungalingan sa Makati ay opisyal ng nabasag. Bakit mo ito ginagawa, Bianca? Diretsahang tanong ni Marites. Hindi ba't nakuha mo na ang lahat ang asawa ko, ang posisyon ko, ang mansyon na pinangarap ko? Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Bianca. Nakuha ko ang isang lalaking magnanakaw, Marites. Akala ko mahal niya ako. Pero ginamit niya lang ang pera ng daddy ko para takpan ang mga utang ng Montenegro Pacific bago ang IPO. At ngayon nalaman kong pati ako niloloko niya. Ang mansyon na sinasabi mo na ka, pangalan lang sa kanya. Ang perang ipinasok ng pamilya ko, inilipat niya sa offshore account sa Cayman Islands. Inilapit ni Bianca ang kanyang muka kay Marites, ang boses ay nanginginig sa galit. He's planning to leave me, Marites. Once the company is stable, he will dump me just like what he did to you. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari yun. I'd rather see the company burn than let him walk away with my father's money. Kinuha ni Marites ang folder. Ano ang laman nito? Everything, sagot ni Bianca. Bank transfers, dummy accounts, and the proof that he's been using the company's capital to buy personal properties while you were still legally married, or at least before he falsified your annulment. Iyan ang kailangan nyo ni atin Eduardo para gibain siya. Tumayo na si Bianca at isinuot ang kanyang sunglasses. We are not friends, Marites. I still hate the fact that you're the one he actually worked hard for. Pero sa ngayon, iisang demonyo ang kinakalaban natin. Make sure he rots in jail. Pagbalik ni Marites sa Batangas, agad silang nagkulong ni Eduardo sa maliit na kwarto. Nang suriin ng abogado ang mga dokumento, isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Marites, ito na ang smoking gun, sabi ni Eduardo sabay turo sa isang dokumento. Tignan mo ito. 3 taon na ang nakalipas,
Naglipat siya ng 100 million pesos mula sa reserve fund ng Montenegro Pacific papunta sa isang shell company. Ang perong yon ay bahagi ng 49% shares na pagmamay-ari mo. Ibig sabihin nagnanakaw siya sa sarili niyang asawa at business partner. This is estafa and qualified theft. Hindi lang niya mawawala ang kumpanya, mabubulok siya sa kulungan. Habang naghahanda sila, hindi nagpatalo ang tadhana. Isang sulat mula sa korte ang dumating sa kubo ni Marites kinabukasan. Ito ay isang opisyal na notice mula sa Board of Directors ng Montenegro Pacific. Emergency Board Meeting and Stockholders Assembly Removal of Minority Shareholders and Confirmation of Asset Liquidation. Gagawin na niya, bulong ni Marites. Sa susunod na linggo, formal na niyang tatanggalin ang pangalan namin ni Lolo sa kumpanya para maibenta niya ang mga ari-arian nito nang walang hadlang. Huwag kang mag-alala, sagot ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hahayaan nating isipin niya na panalo na siya. We will strike when he least expects it. Sa mga sumunod na araw, si Marites ay naging abala. Pero hindi na siya ang Marites na nagtatago sa dilim. Ginamit niya ang kanyang kamay na bakal hindi para manakit, kundi para maghanda. Sa kanyang maliit na makina, tinahi niya ang isang itim na business suit. Bawat tahi ay parang panunumpa. Bawat pasada ng karayom ay pagbawi sa kanyang danggal. Habang nagtatahi, lumapit si Anika at niyakap siya mula sa likuran. Nay, ang ganda niyo po sa suot niyo. Para po kayong totoong boss. Humarap si Marites sa anak at hinawakan ang mukha nito. Anika, tandaan mo ito. Ang tunay na boss ay hindi yung may pinakamaraming pera. Ang tunay na boss ay yung marunong tumayo kapag tinapakan ang kanyang pagkatao. Lalaban si nanay para sa'yo at para kay lolo. Sa kabilang dulo sa Makati, kampanteng-kampante si Darius. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair, umiinom ng mamahaling alak habang tinitignan ng agenda para sa meeting. Attorney Valderrama, tawag niya sa kanyang tauhan. Siguraduhin mong walang makakapasok na langaw sa boardroom sa Martes. I want Marites and that old man officially erased from my life. Pagkatapos nito, wala nang makakapigil sa akin. Masusunod, Sir Darius, sagot ng abogado. Wala na silang pera, wala na silang kakampi. Siguradong nabulok na sila sa hirap sa Batangas. Ngumiti si Darius, hindi alam na sa bawat segundong lumilipas ang trap na inihanda ni Marites, ay dahan-dahang sumasara sa kanyang leeg. Ang katulong na hinamak niya ay parating na at dala nito ang bagyong hinding-hindi niya malilimutan. Handa na ang lahat, Eduardo, sabi ni Marites habang isinusukat ang kanyang suit sa harap ng lumang salamin. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang matalim na liwanag. Sa Martes, malalaman ni Darius Montenegro kung sino ang tunay na nagpapatakbo ng kumpanyang ito. Sa labas ng gusali, isang taxi ang huminto. Bumaba si Marites. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng tsinelas at dumi ng kalsada. Suot niya ang itim na business suit na siya mismo ang nagtahi-sakto ang bawat lapat matikas ang bawat tahi. Sa tabi niya si Eduardo ay may dalang isang makapal na attaché case. Handa ka na ba? Tanong ni Eduardo. Tumingin si Marites sa itaas ng skyscraper. Matagal na akong handa. 12 taon na akong naghihintay para sa araw na ito. Pagpasok nila sa lobby, hinarang sila ng 2 guard. Sino kayo? Hindi kayo pwedeng pumasok dito nang walang appointment. Tumingin si Marites sa guard. Hindi na sa paraan ng isang ginatatakot na asawa, kundi sa paraan ng isang may-ari. Sabihin niyo kay Darius Montenegro na nandito na ang tunay na nagmamay-ari ng 49% ng kumpanyang ito. Hindi nakakilos ang mga guard dahil sa autoridad na bumabalot kay Marites. Sa boardroom, ang mga shareholders ay nagbubulungan na nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Marites, kasunod si Eduardo. Napatayo si Darius sa kanyang kinauupuan, ang kanyang muka ay namutla. Marites, anong ginagawa mo rito? Security, ilabas ang babaeng yan. Walang gumalaw.
Ang mga shareholders ay nakatingin kay Darius, nagtataka kung bakit natataranta ang kanilang CEO. Hindi mo na kailangan magpatawag ng security, Darius, matapang na sabi ni Marites habang naglalakad siya patungo sa dulo ng mesa. Dahil ang board meeting na ito ay hindi para sa pagtatanggal sa akin. Ito ay para sa pagbawi sa kumpanyang ninakaw mo. Baliw ka na, sigaw ni Darius pilit na nagtatago ng kanyang kaba. Wala kang laban, Pin. Alayas na kita, annulled na ang kasal natin. Tama ka, annulled ang kasal natin. Sagot ni Marites, sabay lapag ng dokumento sa mesa. Pero hindi mo nabura ang annex, ang kontratang nilagdaan mo noong 2012 na nagsasabing kapag nagtaksil ka, mapupunta sa akin ang buong intellectual property ng Luz Viminda formula. At dahil ninakaw mo ang pondo ng kumpanya para sa sarili mong kapakanan, ang 49% shares ko ay sapat na para maghain ng motion para tanggalin ka sa posisyon bilang CEO. Nagkatinginan ang mga shareholders. Pinuksan ni Eduardo ang Atache case at ipinamahagi ang mga kopya ng bank records na nakuha nila kay Bianca. Ito ang pruweba na niyong qualified theft at estafa, Darius, wika ni Eduardo. 100 million pesos na inilipat sa offshore accounts habang ang kumpanya ay unti-unting nalulugi sa utang. Nanlaki ang mga mata ng mga investor. Ang mga dating sumusuporta kay Darius ay nagsimulang bumulong-bulungan bakas, ang galit at pagkadismaya. Darius, totoo ba ito? Tanong ng isa sa mga major investors. Hindi gawa-gawa lang nila. Yan siya ay dating katulong na gusto lang gumante. Sigaw ni Darius nanginginig na ang buong katawan. Pero bago pa makapagsalita si Darius, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Bianca, suot ang kanyang mamahaling damit pero ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Sa tabi niya itinulak ng isang assistant ang isang wheelchair. Nakaupo rito si Lolo, nakasuot ng malinis na polo at mukhang nakakaunawa na sa lahat. Hindi totoo na siya ay katulong lang, Darius. Ang boses ni Lolo mahina pero matalim. Siya ang dahilan kung bakit tayo naging milyonaryo. At ikaw? Ikaw ang dahilan kung bakit tayo mawawala ng danggal. Pinindot ni Anika na nasa likod pala ng pinto ang isang recording device. Ang boses ni Darius noong gabi ng party, ang pag-amin niya kung paano niya niloko si Marites at paano niya itinapon ang sariling ama ay umalingaw sa buong silid. Paano kayo nakapasok rito? Nauutal na tanong ni Darius. Darius? Sabi ni Marites. Lumapit siya at tumingin ng diretsyo sa mata ng lalaking minahal niya noon. Ang Montenegro Pacific ay hindi itinayo sa kasinungalingan. Itinayo ito sa pagmamahal sa sakripisyo at sa patis ng aking ina. Ngayon, tapos na ang laro mo. Ang mga shareholders ay tumayo at lumipat sa tabi ni Marites. Ang CEO na dati ay kinatatakutan at hinahangaan, ngayon ay nag-iisa na lang sa kanyang upuan, mukhang matanda, maliit at hungkag. Security, utos ng isa sa mga board members. Ilabas ang taong ito. Tawagan ang mga pulis. May nakabinbing kaso na siya para sa estafa. Habang kinakaladkad palabas si Darius, sumisigaw ito ng sumpa. Ang kanyang muka ay puno ng pagkatalo. Nang tuluyan na siyang mailabas, natahimik ang buong silid. Tumingin si Marites sa mga tao sa loob. Ang kumpanyang ito, sabi ni Marites, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at pag-asa, ay magbabalik sa kanyang tunay na pangalan, Luz Viminda Foods and Enterprise, at sisiguraduhin ko hindi na ito muling mananakit ng kapwa. Ang huling laban ay tapos na. Pero para kay Marites, ito ay simula pa lang ng tunay na buhay. Matapos ang kaguluhan ang mga empleyado ng kumpanya, ang mga dati nilang kasamahan sa pabrika na pilit na pinapatahimik ni Darius ay isa-isang lumapit kay Marites. Ang ilan sa kanila ay umiiyak. Ang iba ay nagtatago ng tuwa. Sa loob ng 12 taon, sila ay naging saksi sa lahat, pero dahil sa takot nanatili silang nakayuko. Ma'am Marites, salamat po. Akala namin wala ng hustisya, sabi ng isang foreman. Minitiyan sila ni Marites. Salamat sa inyo. Hindi ko ito magagawa kung wala kayong suporta.
Simula ngayon ang Montenegro Pacific o dapat kong sabihin ang Luz Viminda Enterprise ay hindi na lang kumpanya. Pamilya na natin ito. Si Bianca na nakatayo lang sa gilid ay nagpaalam na rin. Marites, hindi ko na kailangan ng pasasalamat mo. Ginawa ko lang ito para sa sarili ko. Goodbye. Bianca, tawag ni Marites. Tumigil ang babae at lumingon. Salamat pa rin. Kahit na magkaiba ang dahilan natin, ang totoo ay ang nagpalaya sa atin. Tumangulang si Bianca at naglakad palayo dala ang kanyang maleta patungo sa airport, isang bagong buhay na malayo sa lalaking halos sumira sa kanyang reputasyon. Pagdating ng gabi ang pamilya ay nagtipon sa dati nilang bahay sa Quezon City, ang bahay na bawi na ni Marites sa tulong ng korte. Si Lolo na, bagamat mahina pa ang katawan, ay nakangiti habang kinakarga si Anika. Si Eduardo naman ay naroon nag-aayos ng mga huling dokumento. Marites, ang kaso ni Darius ay nakahain na, wika ni Eduardo. Dahil sa mga dokumentong nakuha natin, hindi lang estafa, kundi pati falsification of public documents at domestic abuse. Hindi siya makakalabas ng kulungan sa loob ng napakatagal na panahon. Tumingin si Marites sa bintana. Ang mga bituin sa langit ay tila mas maliwanag kaysa nung siya ay nasa Batangas pa. Lumapit si Eduardo sa kanya. Ano na ang susunod na plano mo? Tanong ito. Ang mga nanay na tulad ko, Eduardo, marami silang gustong gawin pero walang oportunidad. Gusto kong buksan ang mga surong donghop sa Batangas at gawin itong training center. Gusto kong turuan ang mga kababaihan doon na maging independent na hindi kailangang umasa sa kahit sinong lalaki para mabuhay. Sagot ni Marites. Magandang plano yan, sangayon ni Eduardo. Tumingin siya kay Marites nang may lameng na hindi maikakaila. At kailangan mo ng abogadong magsisigurong hindi na mauulit ang pangaaping ito sa kanila. Pwede mo ba akong kunin na permanenteng legal counsel? Bahagyang natawa si Marites. Hindi mo kailangan ng permanenteng trabaho, Eduardo. Pero baka kailangan ko ng isang taong makakasama ko sa paglalakad sa bagong kabanatang ito. Isang simpleng ngiti ang namagitan sa kanila. Hindi ito pagmamadaling pag-ibig, kundi isang koneksyong nabuo sa gitna ng unos. Ang pagkakaibigang yon ay isang matamis na gantimpala para sa lahat ng pait na dinanas ni Marites. Kinabukasan, binisita ni Marites ang kulungan kung saan ikinulong si Darius. Nang makita siya ng lalaki, hindi na ito ang makapangyarihang CEO. Ito ay isang taong lanta, nakasuot ng orange na uniforme at puno ng galit. Marites, ilabas mo ako rito. Alam kong kaya mo. Sigaw ni Darius habang kinakalampag ang bakal na hawla. Tinitigan lang siya ni Marites. Walang galit, walang poot. Tanging awa lang ang nakikita niya sa lalaking minsan ay naging mundo niya. Darius, wala na akong kinalaman sa buhay mo. Mahinahong sabi ni Marites. Ang hinihingi mo ay hustisya para sa sarili mo, pero nakalimutan mong ang hustisya ay para sa lahat ng taong tinapakan mo. Magdusa ka sa sarili mong mga kasalanan. Ako, magsisimula na ako ng tunay na buhay. Tumalikod si Marites. Habang naglalakad siya papalabas ng kulungan, ramdam niya ang bigat na tuluyang nawala sa kanyang balikat. Hindi siya nagtangkang lumingon. Hindi na niya kailangang lumingon. Ang hinaharap ay nasa harap niya at ito ay maliwanag, matatag at buo. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating nakatambak na mga lumang damit sa Batangas ay napalitan na ng mga hilera ng bagong makinang panahi sa loob ng Luz Viminda Skills and Training Center. Ang dating maliit na kubo ay naging sentro ng pag-asa para sa daan-daang nanay na dati ay walang boses sa kanilang mga komunidad. Sa loob ng sentro nakikita si Marites suot ang isang simpleng apron, tinuturuan ng isang grupo ng mga kababaihan kung paano gumawa ng disenyo ng damit. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng kalyo mula sa pagod, ay ngayon ay kamay na ng isang guro at leader. Marites, tawag ka ni Anika sa labas, sabi ng isa sa mga staff. Lumabas si Marites at nakita ang isang magandang eksena. Si Anika na ngayon ay masigla at puno ng tiwala sa sarili
ay kasama si Lolo na nakaupo sa wheelchair malusog at masaya. Sa tanila ay si Eduardo, may dalang mga bulaklak para sa kanya. Naime, tawag po galing sa Makati, masayang wika ni Anika. Sabi po nila aprobado na ang bagong line of products natin sa lahat ng major supermarkets sa bansa. Napangiti si Marites, ang kumpanyang muntik ng gumuho dahil sa kasakiman ni Darius ay muling naging simbolo ng kalidad at katapatan. Hindi na ito Montenegro Pacific. Ito ay ang kumpanya ng mga taong nagtatrabaho ng marangal. Sa kabilang banda ng bayan sa loob ng selda si Darius ay mag-isang nakaupo sa sulok. Ang kanyang dating marangyang buhay ay naging isang madilim na alaala. Wala na ang mga investors, wala na ang mga taong nakapaligid sa kanya para sa pera. Ang tanging kasama niya ay ang mga dingding ng kulungan at ang pagsisisi na hindi na kailanman magbubunga ng pagbabago. Pagdating ng hapon, nagtungo si Marites sa dalampasigan ng Batangas, ang lugar kung saan niya unang napagtanto na kailangan na niyang lumaban. Kasama niya si Eduardo. "Salamat, Eduardo," sabi ni Marites habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. "Kung hindi dahil sa tulong mo, siguro hanggang ngayon nasa ilalim pa rin ako ng takot." Hinawakan ni Eduardo ang kamay ni Marites. "Marites, hindi ako ang dahilan kung bakit ka nagtagumpay. Ang katapangan mo ang nagdala sa iyo rito. I just held the light, but you were the one who walked the path." Tumingin si Marites sa malayo. Hindi na niya nararamdaman ang sakit ng nakaraan. Ang hapdi ng pagkakasunog ng kanyang dangal ay naging aral na nagpatibay sa kanyang pagkatao. Naalala niya ang kanyang ina si Luz Viminda. Kung nasaan man ito ngayon, alam niyang proud ito sa kanya. "Anika?" tawag ni Marites sa kanyang anak na tumatakbo papalapit sa kanila. "Ano ang natutunan mo sa nangyari sa atin?" Tumigil si Anika at tumingin sa kanyang ina. "Na hindi kailangang manakit para manalo, Nay. Ang kailangan lang ay manindigan sa totoo. Ang danggal mo, Nay, hindi nila kayang nakawin kung alam mong sayo talaga ito." Niyakap ni Marites ang kanyang anak at si Eduardo. Ang buhay na akala niya ay nagtapos noong gabing yon sa Makati ay nagsisimula pa lamang sa isang paraan na hindi niya inasahan. Ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman o sa kapangyarihan. Matatagpuan ito sa kapayapaan ng puso na alam mong wala kang tinapakan, wala kang niloko, at higit sa lahat nananatili kang tapat sa iyong sarili. Sa ilalim ng langit ng Batangas, ang isang dating katulong na tinawag ng lipunan ay kinilala na ngayon bilang ang tunay na reyna, hindi ng kumpanya, kundi ng sarili niyang kapalaran. At sa bawat tahi ng makinang panahi sa loob ng kanilang sentro, isang bagong kwento ang sinisimulan para sa bawat nanay na nangangailangan ng pagkakataon. Ang Montenegro Pacific ay wala na, pero ang Luz Viminda Enterprise ay mananatiling buhay bilang patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng pag-apak sa iba, kundi sa pag-angat sa kanila kasama mo.